Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang pinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo, ang mabuting balita ng Panginoon. Bakit nga ba tinanong ng Panginoon ang kanyang mga alagad? At ano ang dahilan bakit kailangang malaman ni Jesus kung sino siya para sa mga tao at para sa kanyang mga alagad? Kilala na ba talaga nila si Jesus bilang Mesiyas? Bakit sa dinami-dami ng lugar, doon pinili ng Panginoon na itanong sa kanyang mga alagad kung sino siya? Ang Cesarea Filipos ay isang lugar ng kalakalan. So ibig sabihin ng mga tao sa Cesarea Filipos, iba't ibang tao, iba't ibang relihiyon, iba't ibang lahi. Maraming mga templo ang nakapaligid sa lugar na iyon. Nasa gitna ng Cesarea Filipos ang Panginoon, kasama ang kanyang mga alagad. Tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Para bang tinatanong ng Panginoon sa kanila, sa dinami-dami ng mga Diyos-Diyosa na naririto, relihiyon na naririto, sino ako? Bakit nagtanong ang Panginoon? Gusto niyang makasigurado kung ba talaga yung priority ng mga alagad ko. Ako lang ba yung nag-iisa sa puso nila? Pero in reality, napapalibutan pa rin tayo ng iba't ibang Diyos. Yung Diyos ng pera, gadget, trabaho, dami-dami nating pwedeng gawing Diyos. Pero sa gitna nito, sino si Jesus para sa'yo? Si Jesus ba ay yung panglinggo lang?